NBI or National Bureau of Investigation abay may leads na umano sa kinaroroonan ni Senator Bato de la Rosa. So yan ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more updates. Nagbigay ng mahalagang payag ang Ronald de la Rosa hinggil sa patuloy na paghahanap kay Senator Ronald de la Rosa or Bato de la Rosa matapos sabihin ng National Bureau of Investigation or NBI na mayroon na silang leads o impormasyon tungkol sa posibleng kinaroroonan ng senador. Ayon sa ulat ng ABS-CBN News, ipinahayag ni NBI Director Melvin Matibag na may sinusundang ng impormasyon ang kanilang ahensya kaugnay sa lokasyon ni De La Rosa. Ngunit hindi muna nila isinasa publiko ang eksaktong detaling nagpapatuloy ang kanilang operasyon. Ang balitang ito ay mabilis na naging sentro ng pambansang diskasyon dahil sa matinding interes ng publiko sa sitwasyon ni De La Rosa, lalo na't mataas lumutang ang mga ulat hinggil sa umano'y arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC. Sa mga nakaraang buwan ay naging kontrobersyal ang pangalan ni De La Rosa dahil sa kanyang papel bilang dating hepe ng Philippine National Police noong panahon ng kampanya kontra droga ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon po sa pahayag ng NBI, ayon kay Matibag, hindi nawawala sa radar ng NBI si De La Rosa, bagamat hindi nila inilalabas ang eksaktong lokasyon ng senador. Sinabi niyang may mga leads silang sinusundan at patuloy ang koordinasyon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Isa sa mga binanggit sa ulat ay ang posibilidad na may mga taong malapit kay De La Rosa na maaaring may alam sa kanyang pinagtataguan o kasalukuyang lokasyon. Kabilang dito si Senator Robin Padilla na ayon sa NBI ay maaaring may impormasyon tungkol sa senador. Dagdag pa ng NBI chief, nais nilang masiguro na magiging maayos at legal ang anumang hakbang na kanilang gagawin. Hindi umano nila nais na magkaroon ng kaguluhan o maling interpretasyon sa kanilang operasyon. Sa kabila nito, patuloy na nagtatanong ang publiko kung bakit tila mahirap matagpuan ang isang mataas na opisyal ng gobyerno tulad ni De La Rosa. Lumalakas kasi ang usapin tungkol sa pagkawala sa publiko ni De La Rosa. Matapos lumabas ang mga ulat hinggil sa ICC warrant laban sa kanya, ayon sa mga naunang ulat, kumpirmado umanong may inilabas na warrant ang ICC kaugnay sa investigasyon nito sa madugong war on drugs noong nakaraang administrasyon. Matatanda ang isa si De La Rosa sa pangunahing personalidad na iniimbestigahan dahil siya ang naging hepe ng pambansang pulisya noong kasagsagan ng anti-drug campaign. Maraming human rights organization ang nag-akusa noon sa libo-libong katao na nasawi sa mga operasyon. So, dahil po dito, may kaugnayan sa mga kampanya kontra droga. Bagamat paulit-ulit na itinatanggi ng kampo ni Duterte at De La Rosa ang mga aligasyon, ay nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng ICC. Sa gitna kasi ng kontrobersya ay ilang ulit nang itinanggi ng kampo ni De La Rosa na siya ay nagtatago. Ayon sa kanyang abogado na si Israelito Torion, hindi umano fugitive ang senador kundi nais lamang nitong tiyakin ang legalidad ng mga hakbang laban sa kanya. Mas na naging matunog ang issue matapos ang mga kakaibang pangyayari sa Senado noong May 13, 2026. Ayon sa timeline na inilabas ng ABS-CBN, nagkaroon ng lockdown, kaguluhan at maging mga putok ng baril sa loob ng Senate complex habang nadoon si De La Rosa. Kasunod nito ay naiulat na nakalabas umano si De La Rosa sa Senado bago pa man tuluyang maipatupad ng anumang aksyon laban sa kanya na nagdulot ng samot-saring haka-haka kung paano siya nakalabas at kung may mga taong tumulong sa kanya upang makaiwas sa posibleng pag-aresto. May ilang senador at opisyal na nagsabing dapat imbestigahan kung may nagkakaroon ng diversion or planadong paraan upang mailabas si De La
Rosa nang hindi napapansin. Gayunman, tinanggi ito ng kanyang abogado at sinabing wala naman daw sabwatan o illegal na ginagawa ang senador. So dahil dyan ay talaga namang syempre hindi maiiwasan na magkaroon po ng kanya-kanyang opinyon ang publiko patungkol sa isyong ito. May mga naniniwalang dapat harapin ni De La Rosa ang anumang kaso laban sa kanya upang mapatunayan ang kanyang panig. Para sa kanila, mahalagang pairalin ang rule of law at pananagutan lalo na kung ang kaso ay may kaugnayan sa karapatang pantao. Samantalang nananatiling matatag ang suporta ng kanyang mga kaalyado at ilan sa mga dating kasama niya sa serbisyong militar at pulisya ay nagpayag ng suporta at nagsabing hindi dapat hayaan ng isang Pilipinong opisyal na litisin ng dayuhang hukuman. Partikular na naging vocal din itong si Senator Robin Padilla sa pagtatanggol kay De La Rosa. Sa mga naunang pahayag, sinabi niyang hindi dapat sumuko si De La Rosa sa isang banyagang institusyon tulad ng ICC. Dahil dito, lalo ring nabigyan ng pansin ang posibilidad na may komunikasyon pa rin si Padilla sa senador. So, sa panig naman ng administrasyon, sinisikap ng mga ahensya ng gobyerno na ipakitang gumagana ang proseso ng batas. Sinasabi ng mga opisyal na Department of Justice or NBI na hindi nila hayaang manaig ang haka-haka lamang. Ayon sa kanila, anumang aksyon ay dapat naayon sa batas at sa proseso ng hustisya. May mga legal expert din na nagsabi na komplikado ang sitwasyon dahil may usapin ng soberanya or international law at lokal na batas. At ang ICC ay matagal nang usapin sa Pilipinas lalo na matapos ang umatras ang bansa mula sa Rome Statute noong administrasyon ni Duterte. Gayunpaman, of course nananatili ang argumento ng ICC na may jurisdiction ito sa mga kasong nangyayari bago ang pag-alis ng bansa sa kasunduan. So, syempre po, dahil sa mga ganap na ito, meron pong malaking epekto yan sa ating pong politika dito sa Pilipinas. Hindi rin may kakailan na may malaking epekto ang isyong ito sa politika ng bansa. Ang pangalan ni De La Rosa ay matagal nang konektado sa Duterte political bloc na nananatiling makapangyarihan sa pambansang politika. Kaya naman anumang balita tungkol sa kanya ay may direkteng epekto rin sa mga kaalyado ng dating Pangulo. May ilang political analyst na nagsasabing ang pagkawala ni De La Rosa sa publiko ay maaaring magdulot ng tensyon sa pagitan ng iba't ibang political faction. Maaari rin umano itong maging simbolo ng mas malawak na laban tungkol sa accountability, human rights at impluwensya ng international institution sa Pilipinas. Bukod dito, ang sitwasyon ay maaaring makaapekto rin sa imahe ng Senado. Maraming mamamayan ang nagtatanong kung bakit tila naging sentro ng kontrobersya ang mataas na kapulungan, lalo na matapos ang lockdown at mga ulat ng kaguluhan sa loob ng gusali. Sa ngayon, wala pang opisyal na kumpirmasyon kung kailan at paano haharap si De La Rosa sa mga aligasyon laban sa kanya. Patuloy pa rin ang paghahanap at pagmamanman ng NBI habang hinihintay ng publiko ang susunod na development. Posible rin na magkaroon ng mas matinding legal at political battle sa mga susunod na linggo kapag tuluyang natukoy na ang lokasyon ni De La Rosa ay maaari sumunod ang mga legal na hakbang mula sa gobyerno o mula sa international bodies na sangkot sa kaso. Samantalang nananatiling palaisipan sa marami kung saan nga ba talaga naroroon ang senador at kung ano ang kanyang magiging susunod na hakbang habang tumatagal ang kanyang pagkawala sa publiko, lalo lamang umiinit ang usapin at dumarami ang espekulasyon. Sa kabuuan, ipinapakita ng isyong ito na ang komplikadong relasyon ng batas, politika at kapangyarihan sa Pilipinas. Ang paghahanap kay Senator Bato de la Rosa hindi lamang simpleng usapin ng lokasyon ng isang tao, ito rin ay sumasailalim sa mas malalim na debate tungkol sa hustisya, pananagutan at pambansang soberanya.
Habang nagpapatuloy ang investigasyon ng NBI at iba pang ahensya, nakatutok ang sambayanan sa bawat bagong impormasyon na maaaring lumabas sa mga darating na araw. Kayo po, ano ang inyong saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds Channel. God bless everyone!